Sa mga oras na ito ay biglang lumabas si Bium mula sa anino ng sibat ni Siomonyov at inatake ang babaeng kalaban. Habang gulat na gulat pa ito sa biglang paglabas niya, ay agad na nagsagawa si Bium ng pag-atake na agad din namang pumaslang sa babaeng ito at nagbigay din sa kanya ng kanyang unang kill points. Pagkatapos nito ay makikita si Siomonyov na nag-uumapaw sa enerhiya at sinabi na hindi siya makapaniwala na nakalimutan na ng kanilang mga kalaban na ito ay isang team fight dahil lamang nag-focus sila sa kanya. Sinabi pa niya na paano sila naging isang pro team kung wala silang awareness sa kanilang paligid. Samantala sinabi ng kanyang mga kakampi na tapos na sila sa kanilang pag-farm at iminungkahi nila na magkita na sila at tapusin na ang laban na ito. Sumang-ayon naman dito si Siomonyov at sinabi na ipagpapatuloy lamang niya ang pag-target sa mga kalaban habang siya ay nasa malayo at sila naman ay magtutungo na sa kanila upang tapusin ang laban. Makalipas nga ang ilang sandali ay makikitang napaslang na ang lahat ng mga miyembro ng kalaban na team at dahil dito ang unang match ay natapos na sa isang perfect na tagumpay ng YSM. Binanggit din ng komentator na maliwanag naman sa lahat kung sino ang MVP ng laban na ito, at iyon nga ay walang iba kundi si Siomonyov na mayroong 4 kills at 7 assists. Habang nagsisigawan pa ang manonood sa mahusay niyang performance, ay sinabi ni Siomonyov na hindi na nila kailangang mag-overreact sa maliit na tagumpay na ito. Samantala ang kanilang coach na si Gabriel ay lumapit din sa kanya at sinabi na mahusay ang kanilang naging performance. Tinanong naman ni Siomonyov kung namangha ba siya sa kanyang ginawa. Kinumpirma naman ito ng coach at sinabi na nababaliw na sa pagkamangha sa kanya maging ang mga manonood. Natuwa naman si Siomonyov matapos marinig ito, saka sinabi na mukhang na-entertain nga niya ang mga ito sa kanyang mga pinakita. Pagkatapos nito ay sinabi na niya na yon na ang katapusan ng kanyang paglalaro at sa sunod na laban ay ipakikita na niya ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ay binanggit na ng komentator na ang dungeon kung saan gaganapin ang sunod na laban ay tinatawag na Thousand Bridges. Ito ay isang dungeon na nasa anyo ng isang cylindrical tower, at sa loob nito ay matatagpuan ang di mabilang ng mga tulay. Binanggit din ito na sa mga tulay na ito ay mayroong mga madaling masira kahit sa isang maling hakbang, at ang iba naman ay mga peke at gawa lamang sa ilusyon. Sinabi rin niya na ito ay sikat sa mga pro, dahil kailangan nilang maglaan ng ekstrang atensyon sa mga tulay na ito, at dahil sa matagal na oras ang kailangan para suriin ang mga tulay ay tinagurian ito bilang isang newbie killer na dungyon. Samantala nagsimula na ang laban, at kasalukuyang pinapaslang ng Team YSM ang mga higanteng gagamba, ngunit habang ginagawa nila ito ay binanggit din ng announcer na bagamat marami nga ang mga gagambang ito, ay hindi lamang ang mga ito ang mayroon sa Thousand Bridges dungyon, at kasama nga sa mga ito ay ang mga Ghost Spider. Habang sinasabi pa ito ng announcer, ay eksaktong nakasalubong na ng Team YSM ang mga Ghost Spider na ito, at bagamat noong una ay mga mata pa lamang ng mga ito ang kanilang nakikita, ay kalaunan ay nakita rin nila ang buong anyo nito na nagtataglay ng maraming mata at malalaking pangil. Habang pinagmamasdan pa nila ang mga ito, ay nagsimula namang umatake ang mga halimaw na ito. Ang mga halimaw na ito ay mayroong kakaibang habit na pagkidnap ng kanilang mga target gamit ang kanilang mga sapot, at kapag nahuli ay gagawin nilang zombies ang mga ito. Sa kabilang banda si Siomonyov, habang ginagawa ng mga gagambang ito na zombies ang mga kalapit na bangkay, ay sinabi na parang naalala niya tuloy ang mga nakaraan niyang laban sa mga ito. Dahil noong mga panahong iyon ay kapag may hinahanap silang miyembro ng kanilang team, ay nagugulat na lamang sila na bigla na lamang lumalabas ang mga ito sa cocoons na ginawa ng mga gagambang ito. Tila kinilabutan naman ang ibang miyembro ng kanilang team nang marinig ito, dahil para sa kanila, ay para na rin nilang nakikita ang mga sitwasyong iyon. Pagkatapos nito ay sinabi ni Siomonyov na tigilan na muna nila ang mga kwento, dahil sa palagay niya ay magiging busy sila, dahil sa kanyang tansa ay nasa 50 ang bilang ng mga higanteng gagamba, at 8 Ghost Spider. Kasunod nito ay inilabas na ni Siomonyov ang kanyang aura, at pagkatapos ay inilabas na rin niya ang kanyang mga sibat, saka sinabi na mag-focus sila sa mga zombies gaya ng pinlano. Pagkatapos niyang sabihin ito ay inactivate niya ang kanyang kakayahan na amplify, at ginamit ito sa kanyang ability na throwing.
Kasunod nito ay nagpakawala na siya ng kanyang mga sibat patungo sa mga gagamba, na mabilis din namang pumatay sa mga ito. Habang unti-unting nauubos ang mga gagambang ito, ay hindi naman makapaniwala ang kanyang mga kasamahan sa kanilang nakikita, dahil tila nababaliw na sa sobrang saya ng kanilang president sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay napaslang na ang lahat ng mga gagamba, at natapos na rin ang kanilang paghahan. Kasabay nito ay hindi pa rin makapaniwala ang kanyang mga kasamahan na ganoon lamang kabilis natapos ni Siomonyov ang lahat ng mga gagambang iyon. Habang iniisip pa nila ito ay tinawag ni Siomonyov si Sungho, at inutusan siya na bigyan siya ng aura gamit ang kanyang ability. Sumang-ayon naman dito si Sungho, at ginamit ang kanyang ability na aura relay, at matapos nga niyang gawin iyon ay napangiti si Siomonyov at sinabi na sapat na ito para sa susunod niyang gagawin. Habang nasa gitna pa ng kanilang pag-uusap ay may biglang sumigaw na pinatitigil sila. Saka sinabi ng mga kalaban na ito na napapaligiran na nila sila, agad namang tinanong ni Sungho si Siomonyov kung ano ang kanilang gagawin dahil sa sandaling ito ay napaligiran na sila ng mga kalaban at wala na silang mapupuntahan. Sandali namang natahimik si Siomonyov habang ang mga kalaban naman ay iniisip na na-memorize na nila ang mga ligtas na tulay sa lugar na ito. Kaya sa palagay niya ay malaki ang advantage nila laban sa Team YSM. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na dahil nasa kanila ang advantage ay maghanda na silang umatake at ang pupuntiryahin nila ay ang sentro ng kinaroroonan ng YSM. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mga utos sa kanyang mga kasamahan, ay tumawa si Siomonyov at pinuri sila sa ginawa nila. Sinabi pa niya na kahit na walang laman ang kanilang mga ulo, ay nakabuo pa sila ng ganitong plano. Pagkatapos naman niyang sabihin ito ay biglang naging seryoso ang kanyang mukha at naglabas ng pulang aura, saka sinabi na ipaparamdam niya sa kanila kung paano ang pakiramdam ng mahulog mula sa ganito kataas. Nagulat naman ang leader ng kabilang kupunan at di malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit bago pa man niya maisip kung para saan yon, ay sinabi ni Siomonyov na hindi pala niya nasabi sa kanila na ang dahilan kung bakit wala sa kanya ang kanyang mga sibat, ay dahil kung gagamitan niya ng kasing daming aura ng kagaya ng pagtapon niya dito, ay ganoon din kabilis ang magiging pagbalik nito sa kanya. Lalong naguluhan naman ang team leader ng kabilang team tungkol sa mga sinasabi nito, ngunit sa sunod na mga sandali ay napagtanto niya na nababaliw na si Siomonyov dahil sa mga oras na yon ay nawasak na ang kanilang mga tinutuntungan, at nagsimula na silang mahulog pababa. Sa kabilang banda ang mga kakampi ni Siomonyov ay gulat na gulat din sa pangyayaring ito, at napapamura na lamang kung ano ang pinaggagawa ng kanilang president. Ilang oras bago ang laban ay galit na sumisigaw si Coach Choi, at sinabi pa na alam niya na talagang magaling ang kanilang president, ngunit hindi talaga siya sumasang-ayon sa plano niyang ito. Dahil para sa kanya ay kabaliwan lamang ang plano na ito. Pinatitigil naman siya ni Siomonyov at sinabi na tigilan niya ang kanyang pagiging overacting at makinig na lamang. Sinabi pa niya na kaya siya nagsuggest ng planong ito ay dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Habang nagtataka pa ang coach tungkol sa planong ito, ay sinabi ni Siomonyov na ang interesanteng bagay tungkol sa Thousand Bridges Dongyeon ay maaari kang mamatay sa oras na magkamali ka sa iyong focus at mahulog. At sa kanyang palagay ay gagamitin ito ng kanilang mga kalaban para atakihin sila, kaya ang kanyang plano ay hihintayin nila ang mga kalaban na ito kung saan madali nila silang makikita. Tila wala namang bilib si Coach Choi kay Siomonyov, at sinabi na walang sense ang planong ito, dahil maging ang kanilang sariling team ay malalagay din sa panganib. Idinagdag pa niya na kung hindi nila may memorize ang lahat ng mga lokasyon ng tulay, at kung ano ang status nito ay malamang mabibigo ang plano niyang ito. Habang sinasabi pa niya ang mga reklamo niya tungkol sa plano ni Siomonyov, ay sinimulang sabihin ni Siomonyov ang mga status ng iba't ibang tulay sa loob ng Dongyeon, at habang ginagawa niya ito ay natulala na lamang si Coach Choi, at napatanong kung talaga bang na-memorize na ng president nila ang lahat ng mga tulay sa Thousand Bridges. Tila puputok naman na sa galit si Siomonyov matapos marinig ang mga pagdududang ito sa kanya ng kanilang coach, at tinatanong ito kung sumasang-ayon na ba siya ngayon sa kanilang plano. Pagkatapos nito ay binanggit niya kay Coach Choi na sisiguraduhin niya na lahat ng membro ng YSM team ay mapupunta sa mga tunay na tulay,
At gaya nga ng ipinangako niya ay isa-isa nang nailagay ni Siomonyov ang kanyang mga teammates sa mga totoong tulay. Pagkatapos nito ay nag-focus naman siya sa mga kalaban, saka sinabi na sisiguraduhin niya na mag-e-enjoy ang mga ito habang sila ay bumubulusok pababa. Sa kabilang banda ay natataranta na ang mga miyembro ng kabilang team, at pilit na sinusubukang maglanding sa mga totoong tulay, ngunit pinipigilan sila ni Siomonyov na magawa ito. At habang nasa kalagitnaan pa ng kanilang pagbagsak ay tinanong niya kung sino sa kanila ang uunahin niya, at pagkasabi nga niya nito ay mabilis siyang nagtungo sa isang kalaban at sinabi na hindi nila kailangang mag-alala, dahil hindi niya hahayaan na mamatay sila mula sa pagkahulog. Dahil sisiguraduhin niya na bago pa sila malaglag sa lupa, ay natapos na niya sila. Kasunod nga nito ay naisip niya na kailangan niyang mapaslang ang 6 sa kanila bago pa man sila dumating sa pinakailalim. Pagkatapos nga niyang maisip ito ay sinimulan niyang isagawa ang kanyang plano, at isa-isang pinagpapaslang ang walang kalaban-laban na mga miyembro ng kabilang koponan, at habang sinusubukan pa ng ilan sa kanila na humawak sa mga tulay na kanilang nadadaanan, ay agad din namang bumuelo si Siomonyov at pagkatapos ng isang mabilis na aksyon ay pinuntirya niya ang mga kalapit pang mga kalaban, at dahil dito ay mayroon na siya ngayong 4 kills na nakuha. Habang ginagawa niya ito ay binanggit ng announcer na tila ba wala nang makakapigil kay Siomonyov, habang ginagawa niya ang kanyang mga pag-atake, ay kasunod nito ay pinaslang pa niya ang iba pang mga miyembro ng mga kalaban, hanggang sa maka5 kills na siya. Pagkatapos nito ay muling bumuelo si Siomonyov sa sinabi na ang final para sa kanyang aerial show ay tinatawag niyang human surfing. At pagkasabi nga niya nito ay sinakyan niya na ang isang kalaban habang sinasaksak niya ito ng kanyang sibat. Sa susunod na episode ay maghahanap na ang kauna-unahang all-kill ng battlefield. Kaya sa sunod na episode ulit. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.